Rainy season na, o diba? May kayakap ka ba ngayong taglamig? Charot! So kung wala, or kung meron, pero you want your day to be extra warm, magluto tayo ng isang favorite nating pang merienda, pang almusal, pang midnight snack, or kinakain mo pag may hangover, or kainin mo any time of the day, kung saan ka masaya. This is goto. So, etong goto, madami na akong kilalang mga or narinig na mga success stories. Yung bang nagluto ng goto, nagkaroon ng maraming regular na parokyano at ngayon, Diyos ko, busy na sa pagbibilang ng kinikita. Kasi di ba sa totoo lang, magandang negosyo talaga to. Di ba nga may kasabihan tayo, tubong nilugaw. O, diba? Parang ganyan din ang goto. Kasi ang goto is just your, parang it's a rice porridge made with ox tripe. Or pwede mo din lagyan ng ibang lamang loob. May mga goto restaurants nga sa kung saan lugar sa Quezon City ba yun, nasubukan ko. Nilalagyan pa nila ng yung utak ng baka. Ayan, sarap but very deadly. But first, kailangan mo munang palambutin yung iyong tripe. Gawin mo na yan ahead of time. Yung sa akin dito, ginawa ko na kaninang umaga. And ito yon. So ngayon, palambutin na natin yung ating ox tripe or the tuwalya. Kasi ito yung medyo pinakamatagal na process sa pagluluto ng goto. So I have here my ox tripe. As you can see, hinugasan namin yan. We triple washed the ox tripe and then hiniwa lang namin into strips like this. So, ilagay na natin sa kaserola. And then I'm going to put ginger, sliced ginger, garlic, minced garlic, and I have here onions, bay leaves, white vinegar, fish sauce, and enough water to cover the tripe. So I will just bring this to a simmer. Papalambutin ko around 1.5 to 2 hours. Kung gumagamit ka ng pressure cooker, mga 1 oras lang, malambot na yan. And then next, gagawin natin yung goto pagka lumambot na yung ating tripe. Pwede mo dagdagan pa ito ng water kasi ito yung pinakamagiging base mo. Ito yung magiging kaldo ng iyong goto. Lumamig siya ulit, kaya iniinit ko lang and tatanggalin ko lang yung mga laurel. So, tatanggalan ko ng dahon ng laurel yan. Ayan, tanggalin ko yan. Pwede din naman huwag mong tanggalin. Pwede din naman mamaya na. Teka, ba't ba nagpapakahirap ako? Kunin ko to. And then, next. Kasi dito ko na mismo yan iluluto. Dito ko na isasaing yung kanin, yung aking malagkit. But, ang goto, one of the secrets is a good ginisa. So, maggisa tayo in a separate pan. So, I have here a stainless pan. Pwede namang hindi stainless. Kung anong pan ang meron ka, put some oil. And magigisa lang ako ng bawang, sibuyas, and luya. Yes, yung goto po namin dito sa Binyan, nilalagyan namin ng luya. Kasi para mas matanggal yung lansa ng tripe and kung anong lamang loob yung ilalagay mo. But kung ayaw mo ng may luya, hindi ka masyadong fan, pwede mong bawasan or pwede mo ring tanggalin. So magigisa lang ako ng bawang. Yung bawang dito for this recipe, medyo i-brown mo para mas masarap. Ayan, so kailangan medyo nag-brown yung bawang and then you put your onions and your ginger.
Again, pwede mong wag lagyan ng ginger. And of course, I season it with some salt to bring out the flavor. Okay, so kapag nakapaggisa ka na, itabi mo lang muna to and ilipat mo dito yung iyong tripe. Eto, ay, kumukulo na. I love it. Oh, diba? Facial. Ibuhos mo dyan yung ginisa mo. Ay! Ginugulat ko yung sarili ko. Yung tripe natin, pinalambot natin, but hindi sobrang lambot. Kasi you will cook it thoroughly with your malagkit. So I have here approximately 3 cups of malagkit rice. Ilalagay ko na dito. Make sure gumamit ka ng pure na malagkit, okay? Again, siguraduhin mo ang mabibili mo is pure na malagkit. Marami pong nagpapanggap, di ba? Parang tao lang yan, medyo malagkit ang tingin sa'yo. But it's not true love, charot. So make sure you choose the real malagkit. And ngayon, isasaing mo yan dito. It will only take you around 20 to 30 minutes. Lalapot yan. You might need to add more water. Palagay ko, kailangan pa maglagay ng tubig. Ito na po ang nilagyan ko ng tubig, yung pan. Pwede na din natin tikman to actually. Sarap. Sarap. But as you boil it, masasarap pa yan and mamaya magfa-final seasoning pa tayo. Dagdagan ko pa ng water kasi ayan o, ang daming laman. Pag kasi naggogoto kami dito sa bahay, especially nung buhay pa yung tatay ko, nako, lahat po ng klaseng lamang loob. May tarapilya, may bituka, meron pa nun yung parang bulaklak, pansitsarong bulaklak. Naubot tuloy ako. Nilalagay lahat dyan. O, di ba pang barangay itong ginagawa ko? Okay, so, ayan. Titikman ko ulit if I need to put patis now para yung butil ng kanin talagang malasa. Konting patis. So good. Sarap. So, isasain ko yan ngayon. 20 minutes. Around 20 minutes, pwede mong halu-haluin. After 10 minutes, and then balikan natin. Okay, ayan. After mga 30 minutes, nagdagdag din ako ng konting tubig dyan. And konting patis. Eto na, as you can see, oh, perfect na yung consistency ng ating goto. This is the goto consistency that I like. Yung malapot, yung nafe-feel mo lahat ng ingredients. Hindi puro sabaw, hindi puro tubig, charot. May mga hugot na naman ako sa goto, pati goto dinamay ko, no? Hindi kasi, di ba? Comforting nga yung gusto natin, eh. Ayaw naman natin yung para bang kung umiinom ka na lang ng sabaw. So, it has to be thick like this. O, di ba? Pag lumamig yan, lalapot lalo yan. So, what you can do is you can just add a little bit of water and more seasoning. Patis, pwede mo lagyan ng broth cube, salt and pepper. Ang gagawin ko ngayon, para mas maging malasa siya, I'm going to put toasted garlic. And spring onions. Ihahalo ko na po yan dyan. Okay? Hiniraan ko na din po yung apoy. And syempre, paminta. It's very important po kasi na yung goto mo mismo malasa na, malinamnam na, kumpleto na, hindi yung kailangan pang dadaanin sa pang-topping. Yung dinadaan po sa pang-topping, yun po ay lugaw, congee. Ang goto po, kailangan on its own, it's already flavorful and tasty. Flavorful and tasty. Parang pareho lang yun, no? Ako talaga, may masabi lang, no? Yan, you mix. And then,
Ako, gusto ko nilalagay na yung itlog. Ako lang naman yon, ha? Alam ko, nagkamali kami ng bilang ng itlog. Kamali ako. Pambarangay yung niluto ko, 1 dosena lang yung itlog. O, diba? How bongga is that? And pawis na pawis ako para talaga ako nasa gutuhan. So, tikman natin. Ayan. So, syempre, mahal na mahal ko ang sarili ko. Dadamihan ko yung tuwalya. Oh my gosh. Ganito yun eh. Yung goto na natatandaan ko nung mga bata kami, pag isasama ko ng tatay ko sa palengke, suki na siya dun sa mga gotohan. My gosh, may lumpiang Shanghai. Ba't ba walang lumpiang Shanghai today? Ipa-partner sa goto. And ganito din, pawis na pawis ako. Kasi mainit na sa palengke nun. Malapot yung goto. Madaming laman. Tasty. Ngayon kasi medyo nakakalungkot. Ay, ayan, nakakalungkot. May nagparamdam na babae, kutsara. Medyo nakakalungkot. Puro sabaw. Puro sabaw na. O, ito, kaya gumawa na lang tayo ng atin. May nakakalimutan ako. Magagalit ang tatay ko sa akin. Kalamansi. Magagalit talaga siya sa akin kasi yung kalamansi, Diyos ko, pigana. Eh, siya gusto niya yung pinipigalang pagka... Ayan, as you eat it. Pero ako kasi, okay na sa akin kahit walang kalamansi juice. Tikman natin. Sabaw muna without the laman. Sarap. Very comforting. Alam mo, it's not pretentious at all. Wala tayong nilagay na kung ano-ano. Just goto. Lagyan ko ng tuwalya. Perfectly tender. Yung tripe. I love it. Egg. Perfect din yung pagkakaluto namin sa itlog. Oh, ang galing. Puro pagbubuhat ng bangko ang ginagawa ko today. Pero alam kong gagawa ka din naman nito. Teka. Ang init. Super duper good. Seriously. So what are you waiting for? Gumawa ka na nitong goto because ultimately, ang sarap-sarap. And I'm going to give you a tip. Pwede mong i-freezer yan, ha? Pwede kang gumawa ng malaking batch, i-freezer mo. Or yung pinalambot mong tuwalya or ox stripe, pwedeng yun ang i-freezer mo. And when you are ready to cook the koto, you just add the rice. Natutunan ko yan kay Tita Liling. Doon sa tita kong nasa US. So hello sa mga kamag-anak ko from Ohio. Solon, Ohio. Yan, nag-isip ako, no, ng exact na lugar. Hope to see you all soon and, ayan, flying kiss.